Nagiging sunod-sunod na ang kalbaryo dito ha ng kampo ni Digong. Una, itong balita na anytime i-arresto na siya ng ICC. Pangalawa, yung mga statement ng dati niya mga opisyales na teka, mukhang hindi nagugustuhan yung ginagawa dito ni Duterte. At ito ka, Coffee, yung dati ng mga kaaway muling nabubuhay. Si Trillanes, dati niyang kaaway yan, at ang Liberal Party, abay medyo nagiging vocal na rin ito ka, Coffee. Itong Liberal Party ha, yung grupo na ni Leni Robredo ha, nagiging vocal na rin po ito patungkol dito sa issue na ito na plano again ni Duterte nga na ihiwalay itong Mindanao dito po sa Pilipinas. And again, marami na pong nag-issue ng pagtutol dito dahil hindi katanggap-tanggap yan. Nabasa natin itong pahayag na ito, itong balita na ito patungkol po sa naging reaksyon ng Liberal Party sa secession call ni Duterte. Actually, at all levels mali talaga itong panawagan ni Duterte, no. Kanina naririnig natin si DILG Secretary Abalos noong ang mga opisyalis ng gobyerno nanumpayan na protektahan ang ating konstitusyon. At malinaw sa ating saligang batas, malinaw sa ating konstitusyon na ang teritoryo ng Pilipinas ay binubuo ng mga isla na ito. Luzon, Visayas at Mindanao. Malinaw na nandiyan po ang Mindanao. And then kung ihiwalay mo ito sa Mindanao, ipaglabag po yan sa ating konstitusyon. At kung sedition yan ka-coffee or mag-lead yan into rebellion, pwede talagang arestuhin dito si Duterte. Yan ang panawagan niya na marami ang hindi nakagusto. Marami ang hindi nagustuhan itong panawagan na ito ni Duterte at ni Alvarez. Anyway, sige, anong sinasabi ng Liberal Party dito? The call by former President Rodrigo Duterte to separate Mindanao from the Philippines is, and I quote, desperate attempt to deflect scrutiny and avoid accountability for his actions during his presidency, Liberal Party said Tuesday. Kasi ang ilang mga teorya dyan, gusto ni Duterte magkaroon siya ng magkaroon ulit siya ng teritoryo para halimbawa man ha, negatibo yung dating, negatibo yung investigasyon ng ICC. Kung siya ang leader dito sa teritoryo na yan, hindi siya basta-basta masisino. In short, nagkaroon ulit siya ng empire kasi tapos na yung kanyang panunungkulan Hindi naman siya ulit pwedeng tumakbo na sa pagka-presidente. So, gumawa ito, gusto niya. Sabi sa mga teorya, gustong gumawa ng bago niyang teritoryo. In a statement, Liberal Party spokesperson, best friend niya pala ito Si Laila de Lima pala yung nagsalita dito, spokesperson ng Liberal Party said the idea of separating Mindanao from the rest is not driven by genuine desire for regional growth. Ibig sabihin, peke yung hangarin ni Duterte na umunlad ang Mindanao. Kaya gusto niya itong ihiwalay. Kasi uunlad dito ka-coffee. Basta bigyan ito ng mga projects at magamit yung mga projects dyan sa Mindanao. So, kung ang pagpapanggap para mapaunlad itong Mindanao kaya kinakailangan ihiwalay, abay hindi yan totoo, sabi ng Liberal Party. Anong argument dito ni De Lima? Hindi maka-Mindanao, kundi makasarili ang itinutulak na secession ni Rodrigo Duterte. Duterte's history reveals a concerning pattern of exploiting divisive tactics for personal gain. Selfish, makasarili lang. So parang nagiging strategy daw dito ni Duterte, ihahati-hatiin tayo para siya makinabang. Parang divide and conquer. Parang ganyan yung strategy. His abrupt withdrawal from the International Criminal Court investigation into the drug war demonstrates his strategy. Sabi ni De Lima, ang nagsasalita dito si De Lima pero kinakatawan niya Liberal Party. Now, faced with potential legal repercussions, he resurrects from the secession issue, a highly sensitive and complex topic, to manipulate public discourse and divert attention. So merong issue at nililihis tayo sa totoong issue na yan. Diba? Ano yung issue na yan? Marami. Diba? Ang sabi ng netizen, kung magbabasa tayo, posible na isa sa mga issue na yan, itong 51 billion na allotment dyan sa distrito ng kanyang anak na si Pulong Duterte. Posible, itong crimes against humanity na isinampas sa kanya dyan sa ICC na tapos na nga raw ang pagdinig at isa sa complainant ay itong si Trillanes. Posible, di ba? Para maalihis itong issue. And posible din, i-divide ang taong bayan para makakuha siya ng suporta at magalit ang iba kay PBBM. Di ba? Ang daming possible Ang daming possibilities The LP urged the Filipino people to reject Duterte's divisive rhetoric and embrace a shared vision of a just, prosperous nation.
Parang yung panawagan din po ng ibang mga opisyalis po. Halimbawa si Enrile, kahapon, sabi niya, let's shrug off. Huwag na natin pansinin ka-coffee. Itapon na agad natin itong ideya na ito na ihiwalay itong Mindanao. Huwag na natin itong pansinin. They must focus on real solutions that address the challenges Mindanao and the entire Philippines face and refuse to be distracted by dangerous ploys motivated by personal gain. Sabi ni De Lima, malalim ang magiging implikasyon ng paghihiwalay ng Mindanao hindi lang para sa mga kapatid natin sa Timog, kundi pati sa buong Pilipinas. Malinaw naman, kapayapaan, katatagan at mas maraming oportunidad ang kailangan ng mga Pilipino sa Mindanao. Hindi ang kung anumang pagkakaabalahan ngayon ng mga lasing sa kapangyarihan. Very strong ang statement dito ng Liberal Party, ang statement dito ni De Lima. In short, hindi pa nag-enjoy, hindi pa satisfied si Duterte sa 6 na taon niyang panunungkulan. No? Lasing pa raw po ito sa kapangyarihan. At naghahanap ito ka-coffee ng tawag dito, ng teritoryo na ima-manage. LP, lakas pentanil ni Digongyo, wag na iboto, sabi ni Gardo Sac. Sabi naman ni Ma'am Marilu, karma is on the way. Lahat ng mga nakalipusta na nira ng bastos kay PBBM at sa pamilya niya at sa administrasyon nito. Antayin ninyo ang karma. 51 billion, saan na? Duterte, walang project. Johnny Herna, paano hindi ma-high blood, binababoy nyo ang Luzon? Anong proof nyo dyan na binababoy ang Luzon? Pananakot nyo lang ang ICC. Pwedeng ihiwalay ang Mindanao, kaya lang ang mga tax evader ayaw. Paano ba yan? Baguhin ang konstitusyon kung ihiwalay ang Mindanao. Kasi kung ngayon, abay against the Constitution yan. Kasi malinaw dyan. Ang teritoryo ng Pilipinas, kasama ang Luzon, Visayas at Mindanao. Diba? Estrella Dios, good evening ka-coffee. Tama si De Lima at this point. No? Tama si De Lima sa kanyang pahayag. Statement po yan ng Liberal Party. Do you believe them? Pinapainit lang nila ang ulo ng mga digong fanatics para manggulo ang mga ito. Sabi ni Elizabeth C. Huwag sana kayong papadala sa mga sulsol ng mga yan. Isipin ninyo, ang kapakanan ng inyong pamilya at kinabukasan ng inyong mga anak. Paano na lang kung mapasubo tayo ang mga yan, mayayaman, okay lang sila kahit ano pa ang mangyari. Elizabeth C., may punto ka dyan, di ba? In short, magulo talaga ang politics. Hanggat maaari, iwasan natin ito. Parang ganyan sinasabi ni Ma'am. Arugain ang sariling pamilya. Pagyamanin ang sariling pamilya. Di ba? Kasi posible nga naman, itong mga nagpapaikot na ito, itong mga nagsiset ng agenda, itong gumagawa ng mga issue, mapipera itong mga ito. Kumbaga, libangan lang nila ito. Way of survival nila itong mga ito. Di ba? Definitely, may mga resources yan. May mga pondo yan. So baka ganyan nga. Ma'am Edith Domino, yang si Digong siya ang nagpapanggulo sa admin ni PBBM. Di ka na Digong presidente kaya manahimik ka na. Yung isa sa kinakatakot nila yung buwagin itong task force Davao. Diba? Kasi ang loyalty nga raw niya, na kay Duterte. Kaya daw siguro nagpunta si Browner, nagpunta dyan sa Davao City no, para ulitin, i-reiterate sa mga sundalo dyan sa Davao na maging loyal sa ating konstitusyon at hindi kay Duterte. In short of saying, no. Majority of the Filipino people sa Mindanao pabor humiwalay sa Luzon. Andre, I don't agree. No. Ang BAR naglabas sila ng statement, hindi kami papayag. Marami pa pong mga LGUs dyan sa Davao naglabas ng pahayag. Ayaw namin humiwalay, 'di ba? Sayang yung efforts, sayang yung dekadang ipinaglaban nila para sa kapayapaan and then babalik ulit tayo diyan. So, Andre, mukhang taliwat siyang opinion mo. Pero okay lang, nandito, welcome ka pa rin dito. Jan Obnyala, happy viewing po sa inyo kay Jimmy Gallo, kay Kidere Bay, kay John Lloyd Garciano at kay Dodong Pakulba. Happy viewing po sa inyo na sa Facebook, no? Maligayang panonood sa ating mga ka-coffee sa Facebook. Medyo marami po kayo dyan ngayon. 96,000 dyan sa Facebook. Happy viewing po sa inyo. Sa mga nasa YouTube ka-coffee, baka di pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, pasuhin na lang po, click lang po yung subscribe. At kung nasa Facebook po kayo, ay paklik lang po ng follow o di kaya like sa taas. Sige, let's move on sa ating next topic.